Noong February 24, 1978, bandang alas 5 ng hapon, araw ng Biyernes, ay bumabiyahe si Joseph Shones sa isang mayelong kalsada sa Plumas National Forest sa California. Sa bundok na yon ay balak niyang puntahan yung cabin nila dahil kinabukasan, araw ng Sabado, ay balak niyang dalhin dito yung mag-ina niya. Nung araw na yon, balak niya lang sana maglinis dito, siguraduhin makakadaan sila kinabukasan para siguraduhin maayos at malinis na rin siguro yung cabin. Ang kaso nga lang, biglang huminto yung sasakyan niya sa gitna ng Oroville, Quincy Road. Sinubukan niya tong paandarin ng ilang beses pero hindi ito umuusad. Ang ginawa niya ay lumabas siya ng sasakyan at dito niya nakitang na-stuck pala yung mga gulong nito sa kapal ng yelo. Ang ginawa niya ay sinubukan niya tong itulak pero makalipas ang ilang minuto ay hindi niya ito magawang mapagalaw. Makalipas ang ilang mga minuto ay dumating na nga yung kinakatakot ni Joseph. Nagsimula siya makaramdam ng paninikip ng dibdib kaya't nagmadali siyang pumasok sa kotse niya. Binuksan niya yung heater at sinubukan niyang pakalmahin yung sarili niya. Pero dito ay hindi pa rin nawawala yung sakit sa dibdib niya. Lumipas ang ilang mga minuto, ilang oras, hanggang sa unti-unti na itong nawala pero hindi niya magawang gumalaw dahil natatakot siyang bumalik to. Naisip ni Joseph na maghihintay na lang siya ng ibang sasakyan darating dito para makahingi siya ng tulong. Hanggang sa naalala ni Joseph, yung kalsada na yon na tinatawag na Oroville, Quincy Road ay kalsadang bihirang dinadaanan ng mga tao. Bukod pa dyan ay walang mga bahay sa lugar na to. May dadaan lang dito kung sakaling may cabin din sila sa bundok na yon. Makalipas ang buong 6 na oras, bandang 11:30 ng gabi, ay nakakita si Joseph ng mga ilaw na sasakyan sa likuran niya. Gamit yung natitira niyang lakas ay lumabas siya ng kotse niya at kinawayan niya yung sasakyan. Ang kaso sa pagtataka niya, nung kinawayan niya to ay bigla na lang nawala yung mga ilaw nito na para bang iniiwasan nito si Joseph. Makalipas ang ilang minuto niyang paghihintay ay wala siya nakitang sasakyan na dumaan. Makalipas pa ang 2 oras, mga 1:00 ng madaling araw, ay may narinig siya mga taong nagkikwentuhan sa paligid ng sasakyan niya. Pina-flashlightan ng mga tao na to yung sasakyan ni Joseph. Sinabihan ni Joseph yung mga to na humingi ng tulong dahil inaatake siya sa puso. Pero ang ginawa ng mga tao na to ay pinatay yung flashlights nila at naglakad papalayo. Pero bago makalayo yung mga to ay naaninag ito ni Joseph. Ang nakita niya ay 6 na tao, 5 lalaki at isang babaeng may yakap na sanggol. Lingid lang sa kaalaman ni Joseph na yung nasaksihan niya na to ay isang pangyayaring magbubunga ng napakaraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Dahil matapos mawala ng gas yung sasakyan ni Joseph, naisip niyang kapag hindi siya umalis dito ay mamamatay siya sa lamig. Kaya't ang ginawa niya ay lumabas siya ng kotse niya at nagsimula siya maglakad pababa ng bundok kung saan niya nakita yung sasakyan na nakita niya nung bandang 11:30 ng gabi. Na-stuck din ito sa yelo at wala na yung mga tao dito. Naisip niya baka na-stuck din yung mga to at naglakad na pababa ng bundok. Habang naglalakad si Joseph ay napaisip siyang bakit kaya hindi siya tinulungan ng mga to. Matapos niya makahingi ng tulong, mapunta sa ospital at makarecover, nalaman niya na inatake nga siya sa puso noong mga oras na yon. Mabuti na lang ay nakaligtas siya. At nung araw din na yon ay nabalitaan ni Joseph na may mga tao palang nawawala sa Plumas National Forest nung parehong araw na na-stuck siya dito. At yung kotse ng mga to ay natagpuan sa Oroville, Quincy Road. Ito yung parehong kotseng nakita ni Joseph nung naglalakad na siya pababa ng bundok. Kaya't ang ginawa niya ay pumunta siya sa mga pulis at sinabi niya yung nasaksihan niya na sa paglipas ng mga buwan ay nagbunga ng napakaraming tanong na maglilimampung taon na ang nakakalipas ay hindi pa rin nasasagot. Ang kwento na to ay ang tinatawag na American Dyatlov Pass o mas kilala na Yuba County 5 na isa sa mga pinakamisteryosong pangyayari sa kasaysayan ng Amerika. Ultimo maging mga pulis na nag-imbestiga sa kwento na to ay maraming mga bagay silang hindi maipaliwanag. Ngayon ay subukan natin itong pag-aralan at mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Kaya kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong early February 1978, sina Bill Sterling, 29 years old, Jack Hewitt, 24, Ted Wire, 32, Jack Madruga, 30, at si Gary Mathias, 25 years old, ay silang naghahanda sa paparating na sasalihan nilang Liga ng Basketball.
Isa ito sa mga pinakamalalaking liga sa lugar nila, kaya naman excited na excited silang lahat. Yung 5 magkakaibigan na to ay hindi mapaghiwalay. San man sila pumunta, anumang ginagawa nila, ay lagi silang magkakasama. Nakatira sila nun sa Yuba City at lahat din sila sa kabila ng mga edad nila ay nakatira pa sa kani-kanilang mga magulang. Dahil pare-pareho din sila nagagamot sa kani-kanilang mga sakit. Ang naging schedule ng laban nila sa basketball ay February 25, araw ng Sabado. At kung sakali mang manalo sila sa liga na yon ay magkakaroon sila ng ticket na bakasyon sa Los Angeles. Kasama na rin dito yung ilang araw na bakasyon papuntang Disneyland. Ang kaso nga lang nagkaroon sila ng problema. Yung paborito nilang UC Davis basketball team ay magkakaroon ng laban ng gabi ng February 24. Nagaganapin sa Chico, California. Naaabuti ng mahigit sa 1 oras ang biyahe mula sa lugar nila sa Yuba City. Makalipas ang ilang araw na pag-iisip ay napagdesisyon na nilang pupunta sila sa Chico para suportahan yung paborito nilang basketball team na UC Davis. Napag-isip-isip nilang uuwi na lang sila matapos yung laban para makapagpahinga pa sila para sa laban naman nila kinabukasan. At nung dumating na nga yung araw, February 24, 1978, ay nakasakay na silang lahat sa kotse ni Jack Madruga, kotseng tinatawag na 1969 Mercury Montego. At nagsimula na nga silang bumiyahe papunta sa Chico. Kinagabihan nung araw na yon ay nakarating sila sa California State University sa Chico, kung saan gaganapin yung laban ng paborito nilang basketball team. At makalipas ang ilang oras nilang pagsuporta at pagsigaw sa UC Davis, ay nanalo nga to. Pagkatapos nito ay nagsimula na sila mag-asikaso para bumiyahe pabalik sa Yuba City. Ang kaso nga lang, hindi na sila nakauwi. Kinabukasan ng umaga, February 25, araw ng Sabado, ay nagtawagan yung mga magulang na magkakaibigan na to para tanungin kung sa isa ba sa mga bahay nila natulog yung 5. Dahil nga hindi nakauwi yung mga anak nila nung gabi. Dito ay nagsimula sila magtaka dahil nalaman nilang hindi pala nakauwi yung mga anak nila. Makalipas ang ilang oras na pagtatanong sa mga kamag-anak at mga kakilala nila, ay nagsimula na silang mataranta dahil hindi nila malaman kung saan nagpunta o umuwi yung mga to. Lalo na't palapit na ng palapit yung oras, yung sarili nilang laban sa liga ng basketball sa lugar nila. Hanggang sa nag-alas 8 na nung gabi ay hindi pa nila mahagilap yung mga to. Dito na sila nag-report sa pulis. Agad na nag-imbestiga yung mga pulis. Inalam nila kung saan to nagpunta, saan sila maaaring dumaan. Tinawagan din nila yung mga pulis sa Chico para humingi ng tulong. Ang ginawa ng mga pulis ay bumiyahe sila mula sa Yuba City papunta sa Chico sa mga kalsadang maaaring daanan nitong 5. Na baka sakaling sa ganitong paraan ay makita nila yung kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, araw ng linggo ay nagsimula na sila magpakalat ng mga flyers patungkol sa mga picture nung 5 na to. Kasama na rin dito yung picture ng kotse ni Jack Madruga. At makalipas ang ilang araw na pagtatanong-tanong at paghahanap dito sa 5, nung February 28, 1978, araw ng Martes, mahigit 4 na araw ang nakakalipas mula nung umalis sila, ay may na-receive na tawag ang Yuba City Police Department mula sa isang forest ranger mula sa Pluma National Forest. Ang sabi ng forest ranger na to ay may nakita daw siyang sasakyang kaparehas nung sasakyang hinahanap nila. Sasakyang tinatawag na 1969 Mercury Montego. Nakaparada daw ito sa gilid ng Oroville, Quincy Road. Kaya't agad na nagpuntahan dito yung mga pulis at kamag-anak nung 5 lalaking nawawala. Dito na kumpirma nga nila na ito yung sasakyan ni Jack Madruga. Nandito yung ilan sa mga gamit nila, mga plastic ng pinagkainan, mga flyers nung liga sa Chico University. Pero hindi nila makita yung 5. Wala silang makita mga footprint na pwedeng sundan, na ang ibig sabihin lang nito ay ilang araw na ang nakakalipas nung lumabas sila nung sasakyan. Nakakita rin sila ng plastic at resibo sa loob nito, plastic ng Bears Market, kaya't pinuntahan din ito ng mga pulis. Tinanong nila ngayon yung may-ari ng Bears Market, isa itong convenience store noon, na kung naaalala ba nito yung 5 lalaking bumili dito nung Biyernes ng gabi. Sumagot naman ito ng hindi niya daw makakalimutan yung 5 lalaki na yon. Dahil nung gabi na yon, bandang alas 10 na ng gabi, nag-aasikaso na sila para magsarado, ay dumating yung 5 lalaki na to, na naging dahilan ng pagka-late nila sa pagsasara. Ang daming binili ng mga to habang nagkikwentuhan at umalis din naman agad. Tinanong ngayon ng mga pulis yung may-ari kung may napansin ba silang kakaiba dito sa 5. May pinag-uusapan ba sila kung saan sila pupunta, may kasama ba silang iba, pero ang sabi ng may-ari, wala daw kakaiba. Basta't simple lang itong 5 magkakaibigan na namili sa kanila
at umalis din agad. Ito lang yung natatanging lead ng mga pulis ng mga oras na yon, kaya naman hindi na nila alam kung saan na sila magsisimula. Ang pinaka nakapagtataka dito, ang Oroville Quincy Road ay kalsadang nasa ibabaw ng bundok na ang layo nito mula sa Chico University ay mahigit sa 100 kilometro at 120 kilometro naman ang layo mula sa Yuba City. So yung daanan na yon ay parehong papalayo sa Chico at sa Yuba City. Bukod pa dyan, yung kalsada na yon ay mahigit sa 4,000 talampakan ng taas mula sa kalsadang dadaanan nila pauwi sa Yuba City. Bagay na imposibleng hindi mapansin nung 5. Yung gabing nawala sila ay malakas din ang pagbagsak ng yelo at dahil nasa ibabaw nga ng bundok yung Oroville Quincy Road ay mas makapal yung yelo dito. Pero ang tanong na nabuo dito ay hindi lang kung nasaan na kaya sila, kundi bakit kaya sila napunta sa lugar na yon. Nagkamali lang ba sila ng liko? Hindi ba nila napansin na pataas na yung kalsadang dinadaanan nila? Pero yung kalsada kasing mula sa Chico University papunta sa Yuba City ay main road at marami mga building at mga tindahan sa paligid. Sa kabilang banda naman yung daanan mula sa Chico University papunta sa Oroville Quincy Road ay puro mga puno. Lubak-lubak yung kalsada, walang mga ilaw at mas makakapal yung yelo. Bukod pa dyan ay puro pataas ito. Pero sa kabila nito ay mukhang nag-drive pa rin sila sa mahigit sa 100 kilometro paakyat ng bundok at mukhang na-stuck o nasira yung sasakyan nila sa Quincy Road. Kaya naman chinek nila yung sasakyan kung ano naging sira nito, pero dahil wala dito yung susi ay hinatwire nila to at katakatakang agad naman itong gumana. Ibig sabihin lang nito ay hindi ito nasira kundi na-stuck sa yelo. Ang yelo sa parte na yun ng kalsada ay 11 inches ang kapal o 11 pulgada. Pero sa kabila nito ay kayang-kaya nila tong itulak 5 paalis dun sa parte na yun ng kalsada. Pero sa kabila nito ay hindi nila to ginawa, kundi lumabas sila at napunta na sila kung saan. Katakataka ring mas pinili nila tong gawin nang wala silang mga suot ng mga jacket. Dahil umalis sila noon sa Yuba City, walang masyadong yelo noon at hindi naman sila nag-expect na magtatagal sa Chico. Sa kabila ng napakaraming tanong na to ay syempre, nagsimula na silang maghanap. Humingi sila ng tulong sa mga forest ranger, mga pulis, militar, mga volunteer sa paghahanap sa 5 tao na to. Pero sa kabila ng daang-daang mga taong nagtangkang hanapin sila, ay katakatakang wala silang makitang kahit anong impormasyon o kahit anuman lang marka kung saan sila nagpunta. Hanggang sa lumutang na nga si Joseph Shones, 56 years old, na siyang na-stuck din yung sasakyan sa Oroville Quincy Road nung July 24, araw ng Biyernes, parehong gabing nawala yung 5. Ang kwento ni Joseph Shones ay na-stuck na yung sasakyan niya bandang 5:30 ng hapon nung Biyernes, June 24. Sinubukan niyang itulak yung sasakyan niya pero inatake siya sa puso. Makalipas ang 6 na oras na paglaban niya dun sa sakit, ay nakita niya yung ilaw ng sasakyan ni Jack Madruga. Lumabas siya ng kotse niya para sumabay sa mga to, pero nung kumaway siya ay bigla na lang nawala yung ilaw ng sasakyan at hindi niya na ulit ito nakita. Makalipas pa ang 2 oras, bandang 1:30 ng madaling araw, ay nakarinig siya ng mga taong nagkwekwentuhan sa likod ng sasakyan niya habang pina-flashlightan siya. Dito ay sinabihan niya yung mga to na humingi ng tulong dahil inaatake siya sa puso, pero bigla na lang huminto sa pagkikwentuhan yung mga tao na to at pinatay yung flashlight nila. Ang tanging naaninag ni Joseph Shones ay 5 lalaki at 1 babae. At yung babae daw ay may hawak-hawak na sanggol. Nung nawala na yung paninikip ng dibdib ni Joseph Shones ay naglakad siya pababa ng bundok kung saan niya nga nakita yung sasakyan ni Jack Madruga na na-stuck sa yelo. Hanggang sa nakahingi na siya ng tulong, dinala siya sa ospital hanggang sa nakarecover siya at narinig niya yung mga taong nawawala sa Pluma National Forest. At dito na nga siya lumutang at sinabi niya yung karanasan niya. Dito ay imbis na magkaroon ng kasagutan yung mga magulang nung nawawalang 5, maging yung mga pulis, ay lalo lang silang naguluhan. Bakit kaya nila hindi tinulungan si Joseph Shones? Kundi sa kwento ni Joseph ay parang iniiwasan pa siya nung mga to. Lumipas ang ilang araw at patuloy nilang paghahanap ay lalo lang lumalakas yung pagbagsak ng yelo. Nung masyado na makapal yung yelo dun sa bundok ay napilitan na muna silang huminto sa paghahanap dahil masyado ng delikado at ipagpapatuloy na lang daw nila to pag natunaw na yung yelo. Bagay na tinutulan ng pamilya nung 5 lalaking nawawala. Naisip nilang kung maghihintay pa silang matunaw yung yelo ay aabutin pa ito ng buwan bago mangyari, na baka nung mga panahon na yun ay patay na yung mga anak nila. Pero dahil sa sobrang delikado na nung panahon ay wala naman silang magawa. Sa paglipas ng mga araw at ng mga linggo ay umaasa na lang sila
na sana isang araw ay bigla na lang umuwi yung mga to. Kaso paglipas ng ilang mga buwan ay wala silang natatanggap na kahit anong balita patungkol sa pagkawala ng mga anak nila. Unti-unti na rin nawawala yung pag-asa na makikita pa silang mga buhay. Hanggang sa makalipas ang eksaktong 100 araw nung nawala sina Jack Hewitt, William Sterling, Jack Madruga, Ted Wire, Gary Mathias ay nung June 4, 1978. Nung buwan na to ay medyo humupa na at lumiit na yung kapal ng yelo sa bundok. May mga mountain bikers noon sa Pluma National Forest ang mga napahinto sa pagmamaneho nila dahil may nakita silang trailer o tawagin na lang nating cabin at dito ay na-curious sila na silipin to. Sa cabin na yon ay may 4 pang maliliit na storage sa paligid. Ang unang napansin nila dun sa cabin ay basag yung salamin nito. Ang kaso nga lang habang papalapit sila ng papalapit dito ay palakas din ng palakas yung masangsang na amoy na naaamoy nila. At nung sumilip na sila sa bintana ay may nakita sila ditong isang bagay na nakabalot sa kumot. Hindi naman nakalak yung pintuan kaya tinakpan nila yung mga ilong nila at pumasok sila sa loob. Tinanggal nila ngayon yung mga kumot na nakabalot sa mabahong bagay na yon at kinilabutan sila sa nakita nila. Dahil isa pala itong bangkay ng tao na bulok na. Agad silang tumawag ng mga pulis sa nakita nila. Agad naman dumating dito yung mga pulis at dito ay nakumpirma nila na isa na nga to sa 5 lalaking hinahanap nila sa bundok na yon. Yung bangkay na yon ay si Ted Wire. Ang nakapagtataka dito ay nakabalot ito mula ulo hanggang paa ng 8 patong na kumot. Wala siyang mga sapatos, wala na yung 5 sa mga daliri niya sa paa, mahaba na yung mga balbas niya na mukhang nabuhay pa to ng 8 hanggang 13 linggo bago siya namatay sa gutom at lamig. Pero nung araw na yon na natagpuan si Ted, imbis na masagot yung mga tanong nila ay lalo lang dumami yung mga tanong. Dahil yung trailer na yon ay mahigit sa 30 kilometro ang layo mula sa lokasyon ng kotse nila na ang daan ay paakyat pa rin ng bundok na kung saan pakapal ng pakapal yung yelo. Sa kabila ng wala silang mga jacket o kahit anumang mga suot na panglaban sa lamig. Hindi malaman kung bakit mas pinili nilang umakyat ng bundok imbis na bumaba mula dun sa sasakyan na gamit nila. Bukod pa dyan, ayon sa autopsy, ang kinamatay ni Ted ay gutom at lamig. Pero yung trailer na yon ay punong-puno ng mga pagkain. Meron din ditong lutuan na maaaring tumagal ng ilang buwan. Bakit kaya hinubad ni Ted yung sapatos niya? At nasaan na kaya yung 4 na kasama niya? Nagsimula na ngayon sila maghanap sa paligid ng trailer na yon. Makalipas ang 2 araw, June 6, ay nakita naman nila yung luray-luray na katawan at mga buto ni Jack Madruga at ni Bill Sterling. Wala sila sa kalsada kundi nasa kagubatan. Halos 20 kilometro naman ang layo nilang dalawa kung saan nila iniwan yung sasakyan. Nagsipuntahan na dito yung mga kamag-anak nila at yung mga magulang ni Jack Hewitt at ni Gary Mathias ay nagpunta dun sa bundok para tumulong sa paghahanap sa kabila ng pinagbabawalan sila dahil delikado nga dun sa lugar dahil sa sitwasyon ng panahon. Bukod pa dyan ay baka makagambala sila sa investigasyon. Pero sa pagpilit nila ay pinayagan din naman sila. Ang nakakalungkot dito, makalipas pa ang 2 araw, yung tatay mismo ni Jack Hewitt ang nakakita sa bangkay ng sarili niyang anak. Hindi na ito makilala dahil sa pagkabulok at watak-watak na rin yung mga buto niya. Lumipas pa ang ilang mga araw, ilang linggo, ilang mga buwan, ay wala silang makitang kahit anong impormasyon kung saan kaya napunta si Gary Mathias. Dahil sa kakulangan ng mga impormasyon sa kung ano talaga nangyari sa kanila, ay napakaraming mga tanong ang hindi maipaliwanag maging na mga nag-imbestiga sa kaso na to. Una, bakit kaya nila piniling tahakin yung napakataas at napakalamig na bundok na yon imbis na dumiretso na pauwi? Dahil meron din silang laban sa liga ng basketball kinabukasan. Na ang sabi pa ng mga katim, kakilala, mga kamag-anak at magulang nung 5 na to ay excited sila sa papalapit nilang laban. Dahil bata pa lang yung mga to ay mahilig na sila mag-basketball at ito, yung ligang sasalihan nila ay ang pinakamalaking ligang lalaruan nila. Kaya't imposibleng sinadya nilang pumunta dun sa bundok. May tumakot nga ba sa kanila o nagkamali lang sila ng daan? Bukod pa dyan, bakit kaya nila hindi tinulungan si Joseph Shones? Ang sabi naman ng mga magulang ni Ted Wire na imposibleng yung mga anak nila to dahil kung nakita nilang nangangailangan ng tulong si Joseph ay tutulungan nila to. Dagdag pa nila ay hindi ugali ng mga to ang hindi tulungan ang nangangailangan. Tsaka sino kaya yung babae may dalang babing nakita
ni Joseph na kasama nung 5. Bagaman sabi ng mga magulang baka hindi yung mga anak nila to, pero kumpirmado itong kinilala ni Joseph. Bukod pa dyan, nakita dun yung sasakyan, kaya malamang ay sila nga yung mga to. Bukod pa dyan ay hindi sira yung sasakyan ni Jack Madruga. Kumpirmado ding merong itong sapat na gas para bumaba nung bundok. Kung na-stuck man ito sa yelo ay pwede nila tong itulak pababa. Pero sa kabila ng mga bagay na yan ay mas pinili nilang lumabas ng sasakyan. Suungin yung bundok na wala silang kahit anong suot laban sa lamig habang yung kapal ng yelong nilalakaran nila ay mahigit sa 10 pulgada. Bakit kaya nila mas piniling akyatin yung bundok na kung saan palamig ng palamig dito at pakapal ng pakapal yung yelo? Imbis na maglakad sila pababa ng bundok na ilang kilometro lang ay may makikita na silang isang bahay. Bahay na malamang ay nakita nila nung umakyat sila dito. At nung nakarating na sila dun sa cabin, kung lahat man sila ay nakarating dito, bakit kaya nila mas piniling lumabas? Sa kabila ng yung 4 na storage sa cabin na yun, ay may sapat na mga kumot, sapat na pagkain, sapat na mga lutuan na kaya silang pakainin at kayang tumagal hanggang matapos yung panahon ng taglamig. Sino kaya ang nagbalot ng 8 makakapal na kumot sa buong katawan ni Ted? Bakit wala siyang sapatos? Bakit wala na siya mga daliri sa paa? At bakit kaya yung mga sapatos din ni Gary Matayas ay nandun din sa cabin? Hinubad niya kaya yung sapatos niya at sinuot yung sapatos ni Ted? Isa pa tong bagay na katunayan na si Gary ay nakarating dun sa cabin pero mas pinili niyang umalis din sa kabila ng mga gamit na pwede niya magamit dito. Kasama niya kaya yung babae may dalang sanggol na umalis dun sa cabin? Yan ang mga bagay na maaaring hindi na natin masagot dahil hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan si Gary Matayas. Saan man siya napunta at kung anong nangyari sa kanya ay hindi pa natin nalalaman. Si Gary Matayas ay naging army ng United States at na-station siya sa West Germany noong early 1970. Ang kaso nga lang na-diagnose siya ng violent schizophrenia. Kaya naman binalik siya sa Amerika at makalipas ang ilang taong gamutan ay gumaling naman siya. At dito niya na nga nakilala yung 4 niya pang mga kaibigan na mahilig magbasketball. Si Ted Wire na 32 years old at si Jack Madruga na 30 years old ay parehas may learning disabilities o slow learners. Mas mababa pa sa 40 ang intelligence quotient nila. Kaya naman si Jack Hewitt, Bill Sterling at si Gary Matayas ang naging kuya-kuyahan nilang dalawa. Pwedeng sabihin ng iba na may kinalaman si Gary Matayas sa pagkamatay ng mga kaibigan niya dahil meron nga siyang violent paranoid schizophrenia. Pero ayon sa autopsy, dun sa 4 na namatay, walang mga trauma yung mga buto ng mga to. Ang kinamatay nila ay gutom at lamig. Bagaman nalaman na natin kung saan sila napunta at kung ano nangyari sa kanila, ay marami pa ring mga tanong na bakit na maaaring hindi na natin masagot. Gusto kong malaman kung anong opinion nyo at mga teorya nyo sa pangyayari na to. Mag-comment na lang kayo at sisikapin ko kayong replyan sa sarili kong opinion. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.